Magandang araw sa inyong lahat mga kapuntos at sa pagkakataong ito, ang tampo ko naman po sa inyong video ay ito ay patungkol doon sa pangalawang issue na ipinasok ni Larry Silva sa ating programa sa Doctrinal Talakayan kung saan yun barang bautismo na ipinapatupad sa Iglesia Katolika ay nasa Bible pa daw. Una, gusto niya pa rin na ako yung makatalakayan niya rito. Pero hindi pwede na susuluhin ko lang yung buong oras. Hindi ako makapagpahinga niyan. Kaya, ang sa kanya is, binigay ko sa kanya si Brother Junre. Sabi ng iba, buti pa sila pumayag na straight. Straight. Kasi ganito yan. Minsan lang kasi siya patulan. Minsan lang siya pumasok. Di naman pwede na suluhin ko lang. Kasi kung meron lang sanang ibang bisita na pumasok, para makipagtalakayan, ibibigay ko naman sa iba kasi tapos na si Larry Silva. Kaso yung ibang mga protestante takot pumasok. Kaya sinulit ni Larry Silva ang pagkakataon na walang mga pumasok dahil sa katakutan, inuubos na yung oras. Okay lang naman sa amin yon. Ang problema lang kasi sa kanya, nang ibigay ko kay Brother John Ray, ayaw na niyang ilipat ko. Sabi niya, ako daw takot. Hindi ako takot sa kanya. Napakasimpleng kalaban ng MCGI. Kala nyo, ang MCGI ay isa sa mga pinakasimpleng kalaban. Kaso nga lang, para ba akong nahihiya kay Brother John Ray na mukha yatang sinusolo ko yung programa kaya binigay ko kay Brother John Ray. At narito, ating tingnan kung ano ang mangyayari sa pagitan ni Brother Junri at saka ni Larry Silva sa talakayan patungkol sa bautismo ng Iglesia Katolika. Huwag na po nating patagalin, simulan na po natin. Dito sa mundo, may iba't ibang uri ng pananampalataya. May Kristyanismo, Islam, Judaismo, at iba pa. Kani-kaniyang paniniwala at kani-kaniyang doktrina. Ngunit, alin kaya sa mga ito ang tama? Handa na ba kayong samahan kami upang mag-imbestiga? Inihahandog sa inyo ng punto por punto ang programang Doctrinal Talakayan. Ito ang programa kung saan papasukin natin ang pinakaloob-looban ng isang doktrina o paniniwala kung ito ba ay mali o tama. Doctrinal Talakayan. Tara na't mag-imbestiga. Kunin at bahan, mga doktrina para sa kalikasan. John Ray, ito tanong ko. Yun ang bautismo na pinatutupad sa Iglesia Katolika, nasa Bible ba yan? Yes bro, wala namang aral ang simbahan na hindi nakabatay sa Biblia. Kung babasahin mo nga ang CCC namin, ang sabi ng CCC namin, the Bible, Magisterium, and tradition are closely united, that each one of them cannot stand without the others. So, united yan, magkadugtong yan. Kung ano ang sinasabi ng simbahan, yan yung paliwanag ng mga apostol at yung mga tumanggap ng mga tradisyon na mula sa apostol, kapatid na Larry. Unang-una, wala naman akong pakialam sa CCC nyo, ano? Hindi naman sinasabi ng Biblia na kailangan magbabasa ka ng CCC. Ang tanong mo kasi, kung ang aral nyo ba sa simbahan, kaya sinabi ko sa iyo yung aral namin ng CCC. Ano ba? Tanong mo yan kaya... Bro Larry, aklaruhin ko lang na ang sagot ni Brother John Ray ay sagot sa tanong mo. Correct. Hindi kasi kami Bible alone, kaya sinagot yung tanong mo, next question na lang. Kaya nga, ang tinatanong ko kung biblical ba yan. Sabi na, biblical ayon nga. sa CCC. Ayon sa sinagot na. Biblical. Sige. Daw, tuloy. Next question. Biblical.
Anong paraan ba ang ginagawa ng Katoliko sa pagbibinyag? May tatlong paraan. Mayroong tinatawag na buhos, mayroong wisik, at mayroon ding yung immersion. Immersion. Yan ang Yung bang- tatlong paraan na ginagamit ng simbahan. Ilan ba tinuturo sa Biblia? Tatlo. May Tatlo. tuslob, may wisik, at mayroon ding buhos. Mm. Mayroon bang nagbinyag ng buhos sa Bible? Yes, si San Meron. Pablo, bininyagan si San Pablo sa loob ng bahay. Alangan naman may swimming pool doon sa loob ng bahay. Saan, anong talata yun na si San Baka Pablo gusto niyo ng binyag? video ba John eh? Pwede ko pakita ang video. Sige, Brother John, pakita mo muna. Gusto ba pakita ko video? O sige, Talata. para Talata video na kasi. tanong ko, Huwag ka mamili. Ebidensya kasi. bakit Di. video? Bakit Mas video? maganda yung Nakuha na- video. Bakit video? Nakuhanan yun ng video si Apostol Pablo. nung Hindi, binyagan? yung video kasi bro, binati sa Bible Scholar, kaya ilabas ko yung video kung gusto mo. Wala. Yung Bible scholar, huwag ka sumangguni kasi dyan. Hindi naman authority ng Diyos yan eh. Right. Pagbihira, Sige, oh. basta ayaw mo ng Bible Yung Scholar. yung Oh. tanong ko, sagutin nyo. Kasi ang sinasabi sa Biblia dyan, isang bautismo, isang Panginoon, isang pananampalataya. Basta Isang Lare. bautismo, yung isang bautismo hindi Isang nangangahulugan na Ah, pamamaraan. Bro Lare, may bautismo. kaklaruhin lang ako bro Lare ha. Kaming Ay, Katoliko kasi bro Lare, hindi kasi kami Bible alone. Kaya kung Tama. sasagot si John Ray, gagamit si John Ray ng history, gagamit siya ng encyclopedia, wala kang magawa kundi pakinggan yun. Hindi mo siya pwedeng Kaya sa ipilit. Brother John Do, si San Pablo, binyagan siya sa loob ng bahay. Oo. Kaya wag mong Yan. ipilit na kailangan lahat na isasagot niya may Sige, talata. basahin mo na lang sa Gawa 9:17-18 saan binautismohan si Pablo. Bro, basahin mo bro. Ako magbabasa? Akala ko ito. Sige, ikaw na lang. Acts 9:17-18. Di, Acts 9. Sige. Acts 9, 17, 18. Tingnan natin kung saan bininyagan si Pablo, sa dagat ba o sa loob ng bahay. Sige. Atin basahin dito sa Acts 9:17. So Ananias entered the house where Saul was, and placed his hands on him. Brother Saul, he said, "The Lord has sent me to Jesus himself. The Lord has sent me, Jesus himself, who appeared to you on the road as you were coming here. He sent me so that you might see again and be filled with the Holy Spirit." At once, something like fish scales fell from Saul's eye, and he was able to see again. He stood up and was baptized. So, tumayo lang, binautismuhan na. Hindi ito immersion. At saan siya binautismohan sa 17? Sa loob ng Enter the house, sa Bahay. loob ng bahay. Hindi ito immersion. alangan naman may swimming pool diyan. Hindi, tumayo lang eh. Tumayo. Pagtayo niya, binuhusan siya. Oh. Go. Amerikano Next na question. Amerikano ka na pala ngayon. Di ko alam. Basahin mo sa Tagalog. Sige, basahin mo sa Tagalog para diyan, hindi kasi siya nakakaunawa. Hindi nakakaunawa English. Wawa naman to. Bro, Pagkakaintindi ko. mukhang Tagalogin bumaliktad na lang. yata sa'yo yung term kawawa ka naman. Bumaliktad sa'yo. Sige, atin Tagalogin. Kawawa naman. Di nakakaintindi ng English. O sige, balikan din 9:17. Sabi ganito, kaya pinuntahan ni Ananias si Saulo sa bahay na tinutuluyan nito. At pagpasok niya roon ay ipinatong niya ang kanyang kamay kay Saulo at sinabi niya, "Saulo, kapatid ko sa Panginoon, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus. Siyang nagpakita sa iyo sa daan ng pupunta ka rito. Inutusan niya ako rito para muli kang makakita at papuspos ng banal na espiritu." Biglang may nahulog na para makakaliskis ng isda mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Pagkatapos, tumayo siya at nagpabautismo. Alangan naman may dagat Tapos, diyan para ituslob siya sa pagkabautismo. Oh. Oo. Saan yung buhos dyan? O paano ba sa Binuhusan yan, bro. bautismo dyan? Alangan naman inulubog siya sa bahay. May Bro, dagat pa dyan. wait lang ha. Una, Ang ginagawa ni Larry Silva ngayon dito, bro, Larry, ang ginagawa mo Larry Silva, ang tawag diyan fallacy of argument from silence.
Kasi Okay. nagdideklara ka, ang reason mo wala kang nabasa. Fallacy yan. Pag sinabing fallacy, invalid argument yan. Huwag mo kaming bigyan ng invalid argument, matatalo ka lalo. Bigyan mo kami ng mga... Kasi kung sasabihin Oo. mo, kung sasabihin niya Brother Jando na ang uri ng pagbautismo ay lubog lang, paano siya inilubog sa loob ng bahay? May swimming pool ba doon sa loob ng bahay ni Saulo? At malinaw pa sinabi, tumayo siya at nakatayo siya ha? Tumayo siya at nagpabautismo. Oh, Yeah. paano siya binautismuhan? Ilubog siya sa loob ng bahay. Ano yun? May swimming pool sa loob ng bahay? Yun Ano ba naman yan? lang. Yun lang. Nakabasa lang kayo Yun ng lang. tumayo na at nagpabautismo. Iniinte. O so paano sa binautismuhan sa loob ng bahay? Sige. Wag- Nabasa naman natin, bro Yes. Larry. Nabasa natin na sa loob siya ng bahay pinuntahan ni Ananias at doon sa Ah. binautismuhan. Sa paanong paraan siya binautismuhan? Sige, sagot, ni Larry. Ananias? Unang-una, walang nakalagay dyan kung sa anong paraan. Hindi, sagutin mo sa paanong paraan siya binautismohan ni Ananias. Yung sagutin mo sa paanong paraan. Tapusin mo muna kasi kung patatapusin mo. Huwag ka po na sumingit kasi. Ugali na talaga. Ayaw ko sa inyo. Fallacy yung ginagawa mo eh. Eh, Fallacy sige, yan eh. Sige, sinasagot eh. sagot na. Kasi ang statement niya kasi Brother Jando, isa lang ang bautismo, yun ang ilulubog. So paano siya ilulubog sa loob ng Sige, bahay? sige. Sagutin mo. Paliwanag mo, Larry. Unang-una, kaya ko sinasabing isa. Dahil isa lang talaga nakasulat. Walang dalawa, walang tatlo. Pagka may sumubra pa dyan, lumalabas na Sige na, naman- paliwanag mo sa paanong paraan binautismohan ni Ananias si Saulo. Sagot. Huwag kang sumingit kasi hindi Hindi, naman categorical yan. Ako na mamagitan dito eh. Ang gusto ko sagutin mo, wag kang magkwento. Sagutin mo sa paanong paraan daw binautismo ni Ananias si Saulo. Sagot. Ayon sa bautismo ng pinatutupad nila na paglubog sa tubig. Ganon. Oh, sige, paglubog na ba na dyan, Ray? Okay. Tama. So ibig mong sabihin yung bahay ni San Pablo puno ng tubig. Sagot. Ikaw lang may sabi niyan. Kasi ang sinasabi diyan, tumayo siya at nagpabautismo. Hindi naman sinasabi nung on time lang yung oras na yun doon sa binautismuhan. Pwede siyang tumayo at lumabas o maghahanap siya ng lugar. Sige, ba na dyan, Ray? Sabi niya, lumabas daw ba na dyan sa bahay? O saan mo nabasa yung lumabas siya sa bahay? Sinabi dyan, tumayo at ora mismo. Wala nang tumayo, lumabas, pumunta ng dagat, tapos nilubog. Walang ganun. Ikaw lang nagpapaliwanag noon. Ang sinabi dyan, binautismuhan siya sa bahay niya mismo nung natanggal ang kaliskis sa kanyang mga mata, tumayo siya at nagpabautismo. Doon mismo siya nagpabautismo sa loob ng kanyang bahay. Yan ang explanation dyan sa Larry, gawa. sagot mo daw, sagot daw, Larry, saan daw mabasa daw, Larry, na sila ay lumabas sa bahay? Pakisagot yun. Ulitin ko. Ang sinasabi ko, tumayo. Pwede silang lumabas. Wala akong Saan mo nga nabasa yan? Saan talata yan, bro? Ayaw Pwede lumabas. Saan talata yan? Ayaw naman. Pwede silang- Kahit, pwedeng lumabas. kahit referential lang, bro. Bro, Larry, kahit referential lang, may pakita mo. Sige, pakita mo. Hindi ko kailangan referensya, bro. Hindi naman Biblia batayan lang. yan eh. Biblia lang. Batayan yan. Biblia lang ba? Ngayon, bro, Hindi, Biblia lang ang batayan mo. natural. O, sige, bigay mo ang talata. Saang talata sa Bible na lumabas sila sa bahay? Wala akong sinabi na lumabas talaga. Ang sinasabi ko, Kasasabi mo pa lang eh. Ano ba naman yan? Sabi mo lang, lumabas eh. Ano ba naman to? Sige, ulit. Bala dyan eh, ulit tayo dyan eh. Sa paano ulitin ko. binautismohan si Saulo? Ulitin ko sinasabi ko kanina. Ah. Wala naman nakasulat dyan na binatismuhan sa loob ng bahay. Wala. Ano, wala? Mababasa dyan. Sa Ano pa naman to? Ano ka ba klase umunawa ng Biblia, Larry? Sinabi na nga dyan, sa loob ng bahay, pumunta si Ananias, pinatungan si Pablo at pinahayag na siya ay pinapunta ng Panginoon. Tapos, matanggal ang kaliski sa kanyang mata, tumayo si Pablo at nagpabautismo. Sabihin mo, hindi nagpabautismo. Ano ka ba na? Tumayo siya at nagpabautismo. Hindi Sa loob sinasabi ng mismo ng bahay, doon siya tumayo sa loob ng bahay niya. Tapos binautismuhan na siya. Walang sinabi dyan na lumabas sila ng bahay. Kasi bro Larry Silva, kung necessary talaga na kinakailangan pumuntang dagat, isusulat yan ng mga apostol kung hindi pwede ang buhos lang. Ano ka ba? Sino nagsabi sa iyo na hindi?
Sino naman nagsabi sa iyo na binubuhusan diyan? Wala naman nakalagay. Paano mo nga i-explain sa amin kung lubog lang ang pamamaraan ng bautismo? Sabi Brother Junre, ako papalawa sa kanya ha. Barilare, ang sabi kasi ni Brother Junre kasi Barilare, sa bautismo maraming paraan, hindi lang isa, hindi lang immersion. At ang kanya, wait lang. At kanya pinaliwanag na si Saulo binautismo sa loob ng bahay. Siyempre, hindi yun immersion kasi wala namang malalim na tubig sa loob ng bahay. Wala namang dagat sa loob ng kwarto niya, bro. Ikaw ang nagpilit na immersion lang. Ikaw ang nagpilit na immersion lang. So, ibig sabihin, ikaw ang magbigay ng ebidensya mo na talagang immersion ang nangyari na bautismo kay Saulo. Nasa iyo ang burden of proof. Ilabas mo yan. Walang nakasulat diyan na Brother Junre, wala rin nakasulat, Brother Junre. Pero malinaw yan dyan na binautismuhan siya at wag mong sabihin sa amin na immersion yan kasi dyan siya mismo binautismuhan sa bahay niya at walang tubig dyan, walang dagat dyan, walang swimming pool dyan. At sa Biblia, bro Larry, even St. Paul, sa sulat niya sa Hebrews. Brother Junre, maganda to, Brother Junre, oh. Sige. Sa The Message Bible. Sabi sa Message Bible ganito. So Ananias went and found the house, placed his hands on blind Saul, and he said, Brother Saul, the master sent me, the same Jesus you saw on your way here. He sent me so you could see again and be filled with the Holy Spirit. No sooner were the words out of his mouth than something like scales fell from Saul's eyes. He could see again. He got to his feet, was baptized, and sat down with them to a hearty meal. Sabihin, siya ay tumayo, pinautismuhan, at muling umupo at kumain. hindi na lumabas. Hindi na lumabas, muling umupo, and sat down with them to a hearty meal. Oh, talagang umupo, pagkatapos ito tumayo, notismuhan, at muling umupo. Oh. Larry Silva, logi ka rito. Paano ngayon yan? Hindi, binabasa mo. And sat down with them. Oh. He got to his feet, was baptized, and sat down with them to a hearty meal. Pagkatapos niyang tumayo, binotismuhan, at muling umupo. Ganyan ba ang binabasa mo kanina sa Tagalog? Yes, nakikita sa live ang binabasa ko. Biblia ito, The Message Bible ito. Huwag kang mamili ng version na gusto mo lang. Ha? Oh, kawawa. Talo na naman ulit. Oh. Kasi nasanay. Sige, move na. Talo ka ulit, move na. Kasi nasanay na ako sa inyo na kung saan pumapabor ang talata, doon yung binabasa. Ganun natural yun. Bro, nag-aaral tayo eh. Natural, ano ka ba? Ikaw ngayon. Kahit ikaw, bro. Kahit kaduda-dudang salin, binabasa. Kaduda-duda. Bakit? May sarili ba kayong salin? Akala mo naman, mga Bible maker kayo, wala naman kayo Bible. Bumili lang kayo ng Bible. Kaduda-dudang salin lang para sa'yo. Ang problema kasi ganito. Kami may binabasang salin, ikaw wala. At gusto mo maniwala kami sa paliwanag mo na wala namang ebidensya. Hindi pwede yon. Kasi kami may ebidensya kami. At sa paliwanag ng mga scholar, bro Larry, lalo-laro ng mga theologians, yung word na immersion, dalawang ibig sabihin yan, lubog at yung buhos. The word immersion, dalawang ibig sabihin yan, lubog at buhos. Paano nagiging buhos yung immersion? Ano naman? Sabi nga ng mga mas matalino mas matalino ka pa sa mga theologians? Pambihira. Mas matalino ka pa sa mga theologians? Hindi ko ang naabot mo sa buhay para sabihin mong mas matalino ka pa sa kanila sa pag-aaral? Hindi ko sinasabi yan. Paano kaya nga nagbabase nga tayo sa sinasabi ng mga scholar, hindi mo pala sinasabi yan eh. Alam mo, Bro Larry. Sa lahat ng Bro Larry, talo ka naman, Bro Larry. Lipat na ba ng ibang topic yung manalo ka naman? Dito, talo ka naman ulit dito eh. Lipat na ibang topic. Hindi, wala nga kayo na ipakita. Tapos wala. Ang dami na ipakita eh. Ulit, pakita ko, Bro Larry ha, The Message Bible.
The Message Bible, anong sabi rito? So Ananias went and found the house, placed his Huwag mo hands nang on blind ulit-ulitin yan. Soul. Para Ay, pinamlatan. ang Balik sarap talaga. ulitin kasi ang sabi mo kasi walang nababasa. Ulitin ko para ang mga viewers makapanood na ikaw ang sinungaling sa talakayang ito. Na hindi na talaga lumabas ng Bible dyan, Oh, no sooner words out of his mouth than something like scales fell from Saul's eyes. He could see again. He got to his feet, was baptized, and sat down with them to a hearty meal. So, umupo ulit. Pagkatapos tumayo, bautismuhan, umupo ulit. Oh, tapos kumain. Alangan sa gitna ng dagat kumain. Kaya Larry, dito, Tanggapin. Sige, tangilo ka tanggapin. naman ulit. Sige, tanggapin Ibang natin topic yan. naman. Dali lang, di pa tapos. Bakit takot ka? Sige, tapusin natin. Tatakot? Sige. Sige, tapusin natin. Ngayon, Basta ha, ngayon, sa issue yun, ngayon. talo ka na. Ikaw may sabi niyan. Hindi, talagang talo ka dun eh. Wala ka. Ngayon, At saka, Barijando, gusto ko lang i-underline, ng tong sinasabi niya na immersion lang talaga, na hindi alam ni Larry Silva na ang immersion dalawa ang kahulugan. Either buhos or either ilubog. Yan ang paliwanag ng theologians. Babasahin ko. No, kasi may aklat ako dito na Dictionary of Theology. Babasahin ko sa Bro Larry na ang immersion dalawa ang kahulugan yan. Ayan, baptism by immersion. Sabi dito, a way of baptizing one's popular wala. wait, sorry. Ayan. Ayan. So, basahin natin uli Ayan, a way. Ba't ganun na napipindot ko yung Huwag mo pinutin yung araw. sige ito. A way of baptizing one's popular but now found only among East and West Syrians, which consist in pouring water 3 times. Ayan ang immersion? Consist in pouring, ibig sabihin buhos, water 3 times on candidates when they are already in the water or are going down, move into it. So either dalawa. Ang meaning ng immersion either ibuhos or ilubog. Yan ang meaning ng immersion according sa mga theologians. Kaya huwag sabihin na mas matalino ka pa sa mga theologians. Oh, sige, Larry, talo ka na naman ulit. Ibang issue na naman. hindi pa tayo tapos eh. Hindi. Sige, tuloy mo lang. Basta si John Ray, mayroon siya ebidensya. Yung sinasabi nyo na ang bautismo, ang immersion, Binasa na bro ni John Ray bro. Wala ka talaga, talo ka doon. Binasa na eh. Ngayon, sakyan ko yan. Sige, tatanggapin ko sandali. Salamat. Salamat. Tinanggap mo na. Na immersion, may buhos at lubog. Ngayon, Lubog. yung paraan nyo kasi, yung bautismo nyo, may bayad. May bayad yung bautismo nyo. Wala. Saan mo nabasa? Saan mo na? Bro, singilin mo siya dyan bro. Singilin mo siya dyan kung saan sa atin bro na may bayad ang bautismo. Saan sa aming katisismo sinabi na bayaran ng bautismo? Kasi ikaw ang namaratang, ikaw magbigay ng ebidensya. Hindi bro Larry. Pamamaratang yan. Alam natin ang pamamaratang sa Biblia ay kasalanan. Kasalanang mortal yan. No? Exodo 24:16, huwag kang mamaratang sa iyong kapatid. 20:16. 20:16 sa Exodo yun. Bawal. 20:16 ng Huwag kang mamaratang. Bawal Kaya mamaratang. dapat si Larry, nagsabi niya, bayad daw. Ilabas mo ang dokumento mo, Brother Larry, na nasa aming katikism daw na ang bautismo ay may bayad. Sa amin kasi sacrilege. Para maniwala kami sa iyo na hindi paratang yan kasi kasalanan yan. Saan sa katisismo, paragraph ng katisismo namin na sinabi ng simbahan, ang bautismo ay may bayad. Sige. Pwede ako na. Sagot ang hinihintay namin. Hindi explanation agad. Sagot sa tanong kung saan sa CCC. Ikaw na. Sige. Ngayon, huwag kayo pumasok.
Pabihira. Huwag kayong Hindi, pinapasagot lang kayo. Huwag ka na magpatutsada. Sumagot ka na kagad. Nagpapaawa ka, epic ka pa dyan eh. Sige na, sagot na Papawa agad. epic ka. Wala. Hindi obra yan. Sige na, sagot na. Hindi pawa epic yan. Kayo nga itong kawawa eh. Ngayon, ganito. Ay, bro, ikaw kawawa bro. Huwag mong lukuin ng tao. Kami may ebidensya, ikaw wala kang ebidensya. Puro ka lang daldal dyan. Kaya ikaw yung kawawa rito. Tuloy. Ebidensyang palpak. Ganun lang yun eh. Ngayon, huwag niya akong sige. Ano ebidensya ba? Ebidensya mo? Saan yung ebidensya mo na may utos ang simbahan na ang banyag ng Katoliko dapat may bayad? Saan mo nabasa yan? Sa katekismo namin o sa canon law? Saan? Hello. Wala na. Unang-una, John Ray. Sira na yung ano. Unang-una, bigla John nasira. Ray. O, sige. Unang-una, John Ray. Wala naman akong pakialam sa CCC niyo. Huwag mo akong tanungin kung saan. O, di maratag ka lang pala. Bro, sabi mo kasi bro. Maratag ka lang. Oh, wait lang muna. Sabi mo kasi Larry, aral namin na ang bautismo may bayad. Kaya kailangan maglabas ka ng CCC para patunayan na talagang aral namin yan. At hindi mo lang bintang. Ilabas mo ebidensya mo para paniwalaan ka ng mga nanonood ang sasabi ka ng totoo. Sige, maglabas ako ng CCC, Brother John Ray, ha? Maglalabas ako ng CCC. Bro, malalabas ako ng CCC, bro, para may pakita ko sa iyo yung anong aral namin dyan. Ako muna magsalita kasi. Ako muna magsalita. Hindi. Maglabas muna ako, bro. Malalabas muna ako ng ebidensya. Huwag ka muna matakot. Ano ba klaseng usapan to? Hindi, kasi para patunayan lang, yung sinasabi mo, bintang lang, no? Bintang lang. Correct. Simonian, Larry, Simonian. O, tinan mo ha. Simonian. Ano yung turo namin dyan? Sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2139, ang sabi ganito, tempting God in words or deeds, sacrilege and simony. Ano yung simony? Yung mga banal na bagay binibenta mo o yung mga banal na bagay binibili mo. Yun ang simony sa amin. Simony are sins of irreligion forbidden by the first commandment. Ibig sabihin, sa opisyal na turo ng Katoliko, yung simony, mortal sin pala yun. Mortal sin. Ano yung simony? Halimbawa, yung bautismo, ano yun sakramento sa amin, sakramento. Tapos binenta namin. Binenta. Simony yun, mortal sin yun. Tapos yung nagpabautismo, bumili naman siya kasi nagbayad siya. Simony pa rin yun. Mortal sin na naman ulit. Sa aming turo, ang simony, mortal sin. Ikaw, sabi mo kasi aral namin yan. Ilabas mo yung ebidensya mo na aral namin na ang bautismo may bayad. Problema mo yan. Ang ibig pala sabihin, tinuturo nyo sa inyong simbahan na walang bayad ang binyag, pero sa aktual naniningil. Ibig sabihin... Brother Johnny, sagutin mo ba John Ray? Saan nga naniningil ang simbahan sa bayad ng bautismo? Saan bro? Kasi kung against sa aral namin, hindi namin gagawin. Against sa aral namin eh. Sige, ipakita mo ebidensya mo. Hindi puro daldal. Bigay ka muna ng ebidensya, Larry Silva, bago ka maratang. Magbigay ka muna ng ebidensya bago ka maratang. Alam mo, John Ray, ako mismo naging ninong noon dati. Nagninong ako ng binyag sa Katoliko. Magkano binayad talaga? Magkano binayad, bro? Parehistro pa lang sa mayroon pa dati Hindi, magkano binayad, bro? Magkano binayad? May bayad na. Hindi ko na matandaan kung magkano. Tamo, wala may pakita. Hindi rin niya masabi kung magkano eh. Hindi rin niya masabi kung magkano. Kung talagang nagbayad ka, di dapat alam mo kaagad yan. Larry. Simple naman, hindi mo maalala. Hindi ka pa naman ganun katanda. Larry, dito sa isyong to, ang binyag kasi ng Katoliko may special, mayroong regular. Kaya kayo lang nagalagay niyan. Kayo lang Larry. Ayaw nilang aminin. Larry. Ayaw nilang aminin yan. Ganun talaga. Ganun talaga totoo. Ayaw nilang aminin. Nagkikipag-asaran ka lang yata rito eh. Bro, hindi ka namin pinapasok ito para makipag-asaran sa amin dahil talakayan ito. Makipagtalakayan ka gamit ang doktrina. Huwag yung daldal mo. Kaya dahil nakipagtalakayan ka ito, ilabas mo yung ebidensya mo na ang aming binyag may bayad. Ilabas mo yung ebidensya mo. Wala ka ebidensya, tuloy tayo. Next move tayo.
Bro, hindi ako nakipag-asaran. Pikon lang talaga kayo dahil alam nyo naman mismo sa sarili nyo Hindi, na matagal bro, nagpapatupad ang alam Iglesia namin. Katolika Bro, na nagbababayad. ano ko na ang Ah, pinabinyagan ko? bayad ng... Bro, bro, ano mo sasabi dito ha? Bro, Larry, 4 na anak ko na pinabinyagan ko. Wala akong binayaran sa binyag. Binayaran ko yung pagpaparehistro sa gobyerno. Yun ang binayaran ko, yung pagparehistro sa gobyerno. Ano pa? Yung kakainin ng mga bisita ko pagdating sa bahay. Ah, Actually, kumain kami sa mga inasal gasto ko lahat yon. Pero yung binyag mismo na binayaran, wala akong naalala nun. Kaya ikaw, kung walang ebidensya dyan, mag-move na lang tayo. Ano? hindi pa tapos, bro. O sige, naman yung patuloy sinasabi mo. mo na hindi ka... Di, tama naman sinasabi mo na hindi ka nagbayad dahil bagong batas nila pinatutupad ngayon. Pero yung Naku. dati, O saan mo naman bayad saan mo talaga yan, naman saan mo naman nakuha na may lumang batas? Sige, Lumang batas. Sige, pero yun sabi niya kasi bagong batas yan. Ilabas mo yung lumang batas. Ilabas mo yung lumang batas para panalo ka na rito. Ilabas mo yung lumang batas. Larry Silva, wala ka nang wala batayan. akong paki- Move on. wala akong pakialam sa papakuan. Wala rin kami pakialam sige, sa iyo. ganito, Wala rin kami pakialam sa iyo. Ang Bro, gusto lang wala namin, kaming- magpakita ka ng ebidensya. Kung wala, focus to the topic. Focus to the topic. Huwag ka side comment lang yan sa iyo eh. Bro, Hindi, Just mag-focus evading ka na lang sa the topic. issue. Wala, bro, sa isyong yan, wala kang ebidensya. May ebidensya kung pinakita. Wala kang ebidensya. Move ka na lang ng ibang issue. Sige na. Doon tayo sa issue kung saan mananalo ka. Ako mismo na Bro, Larry, inuulit ko, wala kang ebidensya sa mga paliwanag mo. Ayaw nilang tanggapin. Bro, Yun ang Larry, totoo. wala kang ebidensya, wala kaming Yun tatanggapin ang sa'yo. totoo. Yun ang totoo. Bahala ka sa bahala Bahala ka sa buhay mo. Walang Wala kang ebidensya, wala kaming Kaya tatanggapin focus to sa'yo. the topic. Sige na, gusto mo lang ba makipag-asaran or gusto mo talaga pag-usapan? Kasi ng kung wala doktrina? wala ka nang issue sa amin, bro, alis ka na lang dito. Wala ka namang issue eh. Nagibakasaran ka lang eh. Hindi. Issue na lang. Hindi Sure, ako doktrinahan tayo. Sige, doktrina. Ano pa ang gustong talakayin mo? Huwag yung mga sideline. Doktrina Sideline nga. lang yung sa'yo eh. Doktrina. Oh, sige. Hmm. Sige, lipat tayo. Yan, tanggapin mo yan. Huwag kang Yung kasal nyo, may bayad din yan. Ay, ka na nasa naman bayad. ebidensya mo, Sige na, nasa puro ka ebidensya sideline mo. eh. Puro ka sideline bro. Puro ka sideline. Sige na, Bro, na. Direkta sa yung topic. kasal Ano nyo- bang gusto mo topic? Bro, sabi niya ngayon, ang kasal daw may bayad. Ilabas mo yung ebidensya mo, bro, na ang kasal may bayad. Hmm. Ilabas mo yung ebidensya mo na ang kasal may bayad. Ako, Jundo, lisod. Ang hirap kung maangmangan ka lang. Bro, Alam mo bro Mayroong Larry, mas England mahirap. na tinatawag Mas na mahirap kasal ng mamaratang na Iglesia walang Katolika. ebidensya kasi May nungalingan yan. England Bro, mahirap. Wag mong hayaan sarili mo bro Larry na ang tawag sa iyo ng mga tao sinungaling kasi puro ka paratang wala kang ebidensya. Kasi nungalingan yan. Ano ka ba? Wala kaming pakialam sa iyo kung ano yung pagsasabi mo. Ang sa amin dito issue, ano yung issue about doktrina, wag yung sideline. Ano ka, may bayad. Saan mo nakita yung bayad? Saan yung aral namin na may bayad? Ang lahat ng sakramento may bayad. Saan nga? Wag yung bunganga mo. Bunganga mo lang yung pinapairal mo dito. Wala ka namang ebidensya. Yun na, galing Larry. na. Larry, ilabas mo yung ebidensya mo sa aming aral na aral namin ang kasal may bayad. Ilabas mo. Puro ka akusasyon, Alam mo, wala ka namang may pakita. Jundo, Hindi nga, kung gusto mong pag-usapan yung mga ganyan-ganyan burlare, magpakita ka kaagad ng ebidensya para maniwala kami kaagad sa iyo. Huwag ka magpatutsada sa amin dito, brother Larry ha. Sinungaling. Okay, Larry sinungaling. Kasi wala kang ebidensya, Larry sinungaling. Patuloy sa topic. Oh, sinungaling lang itatawag ko sa iyo ha. Kasi wala kang ebidensya. Puro ka lang paratang. Ang paratang na walang ebidensya bro. Kasi sinungalingan yan. Perjury ka dyan kung nasa Senado ka ba. Pwede ka pa kasuhan yan, bro. Kasi nagbibinta ka ng kasinungalingan dyan. Nasa live pa naman tayo. Dito sa ano? Pwede Pwede ka ka pa kasuhan. Kaya wag kang Yun mamarapang na. na walang ebidensya. Move na Yun na. lang ng iba. yun na, tumatakbo na.
tumatakbo na sa ano, tumatakbo na sa Pumasok ka dito kasi gusto ka makipagtalakayan. Gusto ka makipagtalakayan ng doktrinahan, hindi ng mga side issue. Wait lang muna, Kasi Brother kung John Ray. side Wait lang issue muna, ang Brother John gusto Ray. mo, Wait lang muna, Brother John Ray. hanapan ka talaga namin ng ebidensya kung side issue yung gusto mong ipalabas dito. Brother John Ray, wait lang. Kasi kung wala kang may pakita kasi nungalingan yan, at yun nga, sabi ni Brother John, pwede kang kasuhan dyan. Brother John Ray, wait lang muna, Brother John Ray, ha. Ang sabi niya kasi tumatakbo tayo. Sige. Sa'yo tumatakbo. Para patunayan na hindi kami tumatakbo sa'yo, iharap mo ang ebidensya mo. Nasaan ang ebidensya mo? Hindi, wag mo na ngayon. Hindi, Larry, ilabas mo Yan, ngayon no. kasi Mag-uusap gusto na ko naman kasi tayo. mag-move na tayo ng ibang topic kasi wala kang ebidensya. Sabi mo kasi tumatakbo kami. Sige, stick tayo rito. Ilabas mo ebidensya mo. Wala kang ebidensya, move tayo. Sige na, ebidensya mo. Gusto ko ipakita sa mga tao na sinungaling ka talaga. Ilabas mo ebidensya mo. Pwede ko sabihan ng mga nanonood ngayon kung sinong mapera sa inyo, kasuhan nyo si Larry Silva. Ano? Pwede ko i-ano yan, ibalandra ngayon yan na sa mga nanonood ng mapera ngayon, kasuhan nyo si Larry Silva. Pag hindi ka tumigil dyan. Bro Janto, nakalimutan na ni Brother Larry Silva na yung punto por punto, may 8 abogado na lumalaban ngayon. Meron kaming 8 abogado, baka gusto mo, pakilusin ko yun. Eh, ikaw, wag kang magbintang ng kasinungaling kung wala kang ebidensya. Wala kang ebidensya, wala kami pakita, move na lang tayo para, ano? Kung lalabas na ng ebidensya mo, mag-move na lang tayo. Larry, kung lalabas na ng ebidensya mo, mag-move na lang tayo. Nawala yata si Larry, ah. Ang ganda na kasi, ang ganda na ng ano niya, ang ganda na ng signal niya, pumunta pa sa hindi maganda yung signal para hindi siya para mayroon siyang dahilan. Hindi, kawawa talaga siya doon kasi puro bintang. Actually, Puro bintang eh. oh, Ayan, sa- actually ganito yan, paliwanag sa mga nanonood yan, ganito yan, no? Ang kasal kasi, merong schedule yung kasal. Halimbawa, sabihin natin, Sabado, alas 5 ng umaga. Di ba? Ganon. Meron din ngayang mass wedding. Kung anong schedule ng simbahan na ibinigay, doon kayo pumunta. Ang problema kasi sa iba kasi magpapakasal kasi, gusto nila, sila yung magbigay ng oras. Sila ang magbigay ng oras, ng araw, para bonggang-bongga. Kaya ang ginagawa ng simbahan, binibigyan ng penalty. Kasi ang mga pare kasi, may ibang ginagawa. Binibigyan ng penalty. Oh. Binibigyan ng penalty. Penalty tapos Oh, yan na. Binibigyan ng penalty kasi... Larry Silva, Pakinig ka muna. kailan lang ako kinasal dito sa Korea? May binayaran ba ako, Larry Silva? Ako, kinasal ako ba ni John Ray? Wala akong binayaran. Mas wedding yung kasal namin ng asawa ko eh. Alam mo kung saan ako gumasto, Larry Silva? Sa pagpapakain. Oh, tapos Doon ako gumasto. Kaya sa akin, Larry Silva, yung kasal ko, walang bayad kasi doon ako sa mass wedding. Yung mga nagpapa-special na kasal, sila binibigyan ng penalty. At sinasadya ng simbahan na palakihin ang penalty para piliin ng ikakasal yung schedule na dapat na ikasal sila. Yun ang gusto ng simbahan. Eh kaso, yung mga namimili, mapera naman, ay handang magbayad ng penalty. Ang binayaran, ang penalty, hindi yung mismong sakramento. Dahil nung una, Brother Jando, ang mga pari, may mga schedule yan. May mga schedule lang pare. So anong Sa schedule mangyayari? yan sila. Oh. Kaya kung pipili ka ng araw na makakompromiso ang oras ng pare, kaya yun na doon ang penalty. Doon ang penalty. Kaya hindi yan Penalty bayad, ang walang bayad ang mismong binayaran. kasal. Hindi ang kasal. Kasi ang kasal sa amin, Larry Silva, hindi penalty yan. Sakramento yan. Ako kinasal ako, Sakramento wala sa amin akong ang binayaran kasal, kahit sa hindi busing. penalty. Kaya ikaw, Piso, kung wala walang kang binayaran. ebidensyang may pakita, mag-move na lang tayo. Wala kang ebidensya, puro ka lang daldo, nag-ibang asaran ka lang sa amin eh. dinadaan na lang sa sa penalty para hindi sa masabi
Ang galing. Sa ano mo nga? Sa inyo nga MCGI dinadaan sa katok sa madaling araw eh. Oo. Ate, Sa iparinig inyo si nga, Eli katok sa Soriano. madaling araw para Bro, itulong kay bro, Miss Eli eh. Ate, iparinig si Eli Soriano kung gaano kalaki manghingi ng pera si Eli Soriano. Walang hiya Marinig. nga yung puno nyo eh. Kahit mahihirap yung kasama nyo, hinihinga ng pera. Oh, pinipilit pa. Ating ipaano yung kanilang style nila. Ganda ng doktrina nyo, ano? O talagang Mas maganda yung sa inyo. Mas maganda yung sa inyo kasi out of this world. malakas humingi ng pera si Eli Soriano eh. Puro ka lang paratang. Pag ikaw, Lala Silva, makakita ka na, makita ka o mapakinggan ka ng mga Katoliko na mapera, may kaya, tapos kaya kang kasuhan, kakasuhan ka niyan. Kala mo lang. Live bill yan ginagawa mo do. Live bill yan. Tawa ka lang. Anong Kasuhan ka. libel? Kanina ka para may nahanapan ng ebidensya. Hindi libel yan, fax yan. Ako Sige, mismo fax mo. nag- Asan ang ebidensya mo, bro? Fax ka eh. Sabi mo, sige. Hinahamon kita. Bigyan kita ng isang buwan. Maglabas ka ng ebidensya. Larry Silva. Binibigyan kita sa Larry Silva. Isang buwan. Maglabas ka ng ebidensya mo. Isang Sige, buwan. 1 Nagtatawag ko month, sa'yo. 1 month. Mm. Pag 1 month, maglabas ka dito. Babayaran mo kami sa kasinungaling ginagawa mo. Sige, titignan ko kung Babayaran 1 month, sa titignan ko. kasinungaling ginagawa Titignan ko. mo. Ano? Kung wala kang nakikita ng ebidensya, naaral namin yan, magbabayad ka sa amin sa ebidensyang sa ginagawa mo ngayon, napapapahiya. Paninirang puri ginagawa mo eh. Magbabayad ka. Ano? Mundo. Kasahan natin Hindi to. yan paninirang pure. Sige, ilabas mo rin yan. Kanina Bro, ka pa namin binibigyan na mapalabas ka ng Binibigyan ebidensya. kita ng 1 month, bro. Ano bro? Ating i-record to. Magbabayad ka sa amin 25,000. Ano, payag ka? Ba't ko magbabayad? Totoo naman yan. Yan nga, kung wala kang ebidensya may bayad sa loob ng isang buwan na tagal ko sa'yo, wala ka may bayad ng ebidensya, mabayad ka sa akin 25,000. Hindi, antayin nyo kung kailan ako Wala na, natin Antayin ako nyo. papakita, hindi. Antayin Bigyan nyo. kita bro. Antayin nyo. Hamon ko sa'yo yan bro. Isang buwan lang. Pag wala kang maibigay sa isang buwan, magbayad ka ng 25,000. Ano, laban ka? Titignan natin kung makaya ng isang buwan. Titignan natin. Hindi, isang buwan. Titignan Sunog natin. mo naman. Pero, Bro Larry, wag Pero, kang ano ba? ganito Jundo. Kung mayroon na akong may papakita na may bayad talaga, titigil na kayo dyan. Basta ipakita mo nga yung ebidensya talaga namin. Kaya Aral nga ng simbahan yan. Aral ng simbahan ang nahanap namin sa'yo. Aral ng Yun. simbahan. Sige. Yun lang. Wag kang gagawa ng ano ha. Wag kang Yun lang. gagawa ng ano ha. Sige. Yun Sige. lang. Para Kakasahan ko umiiwas yan. na. Kakasahan ko yan, Larry Silva. Aral daw. Tingnan natin kung sinong papayag rito. Sabi ni John Dre, aral daw. Siyempre, yung sinabi nyo, ang aral Bro, nyo, ang aral nyo bro, sa sabi bautismo at ni- kasal, bro, nagpapabayad eh. Bro, may nag-comment dito. Sabi dito, palungan na bro, oy, wala na may pulos tawhana, ika-istorya, may gamay man guro na. Sabi po dito ni Ana Marie Manikis, pabayra na 100K si Larry Silva para makakaunog tagam. Larry Silva, wala na kay ibang topic? Wala ka nang ibang topic dyan? Puro ka na lang patutsada? Wala ka na ibang topic? Unang-una, Jundo, hindi naman patutsada yan. Pikon lang talaga kayo eh. Pikon. Sinungaling ka talaga, bro Larry Bro, Silva, sinungaling ka talaga. Bro, Sinungaling pala ng mga MCGI. Bro, John Kasi Ray. ang tao na nagsasalita na walang ebidensya, kasinungalingan yan. Sinungaling ka talaga, bro Larry Silva. Magano ka, magunos diri ka. Magunos diri ka. Kasi kaka-impierno yan, kasinungalingan mo na yan. Ngayon lang tayo nag-usap. Kaya, Grabe yung kasinungalingan. Pumasok ka lang dito para magsinungaling. ngayon lang Brother Larry, wala ka na bang ibang issue na ibabato sa amin? Takot ka naman sa kaluluwa mo, bro Larry Silva. Bro Hindi ka Larry, naman takot sa Diyos. wala ka na bang ibang issue na na ibabato sa amin maliban na lang sa tawa-tawa na lang diyan hanggang kailan kami magtiis sa mo, tawa-tawa mo. Yun lang bang gagawin mo ngayon? Wala ka na ibang gagawin kasi doktor na talakayan to eh.
Lari, talakayan to, Lari. Talakayan ito. Hindi ito asaran ito patot sa daan. Talakayan ito. Ano pa itatalakay mo sa amin? Alam ko naman na talakayan yan. Ang problema lang kasi napipikon kayo. Walang Hindi kami pikunan. napipikon, bro. Ah. Kanina pa namin sinasabi sa'yo, kung wala kang ebidensya may pakita, mag-move na lang tayo. Ang problema kasi, bro, matigas ang ulo mo. Di, kaya nga sinasagot ko kayo. Oh, kanina ko pa hinihingi sa'yo, nasaan ang ebidensya mo? Sabi mo, wala ka pang may pakita. Maging lang kayo. Antayin nyo. Oh, ngayon, maghihintay pala kami. Hindi So, ano nga, ba? kaya nga Maghihintay sinasabi lang ko, kami. antayin nyo. Bro, Maghintay sabi mo lang kasi kayo. maghihintay kami. Hanggang kailan kami maghihintay? Hanggang pumuti ang uwak, bro, dyan to. Bro, Larry, hanggang kailan kami maghihintay? Yung isang Pati si- buwan na sinasabi pati si mo, Brother- baka- Pati si Brother Romel na paus na baka sakali yung Di ba, Larry? baka sakali Hanggang yung kailan isang buwan. kami maghihintay? Hanggang alas 11 lang yung ating live ngayon eh. Hanggang kailan kayo maghihintay na ibigay mo yung ebidensya mo para Pero dyan, kung makapag-move wala na na tayo? siyang kung wala na siyang issue, bro, mas maigi paalisin na lang 'yan. Di- Ano, Larry? Binibigay kita ng pagkakataon. Bro, Kasi Larry. Oh, wala namang ano para tayo nakikipag-usap dito sa Wait lang muna, Bro John Ray. Wait lang muna. Ako muna ano rito. Bro, Larry. Wala ka na bang ibang issue maliban sa patawa-tawa na lang yan? Wala ka nang ibang issue? bakit Jundo? Pag ikaw tumawa, okay lang naman. Bro, pag ako tumawa, pag ako tumawa, bro, nasa kalagitnaan ng talakayan. Ang ginagawa mo ngayon kasi, kanina ka pa namin hinahanapan ng ebidensya, wala ka na may pakita, sabi maghintay kami. Eh hanggang alas 11 lang yung live natin. Di bali sana, kung kaya mong ibigay yan before ang alas 11. Eh kaso, maabot na pa ng higit pa sa isang buwan eh. So ano magagawin mo? Baka tungangan na tayo hanggang alas 11. Tutungangan na lang tayo, ganon. Wala kang ebidensya may pakita ngayon dyan, mag-move na lang tayo. Oy, di pwede naman tayo mag-move ah. O sige, kanina ko pa sinasabi yan eh. Pwede tayong mag-move. Pwede tayong mag-move. Sige, mag-move ka na. Kung wala kang ebidensya may pakita, mag-move ka na. Ano pang ibang issue ang gusto mo? Mag-uusap pa ba tayo? Mukhang ano na yata eh. Ayan nga sinasabi ko sa iyo eh. Kung wala kang ayan nga sinasabi sa iyo bro, kung wala kang ebidensyang hawak ngayon diyan, mag-move na lang tayo kaysa tutungangan tayo dito at nag-aasara na parang mga batang walang bait sa sarili. Sige. Bro, tanda, Sige. sa ating tatlo dito, ikaw mas matanda sa amin. Tapos ikaw pa itong walang bulay buot. Ang pangit naman bro. Sa amin tatlo rito, ikaw yung pinakamatanda. Tapos ikaw yung nagmimisto lang parang batang walang bait. Walang ebidensya. Opinion Ano mo lang kasi tayo? pikon ka na. Hindi ako pikon. hindi ka na nahiya Kaya sa nga, mga anak mo, Brother kaya Larry? pwede naman. Puro ka pagsisinungaling, Brother Larry Silva? Bro, Hindi ka nahiya sa mga anak mo? Bro, Larry. Hindi kami galit. Lipat tayo Bro, ng ibang Larry. usapan. Bro, Larry, hindi Lipat tayo kami ng ibang galit. usapan. Mapunta tayo. Hindi kami galit. Lilinawin ko ha. Hindi kami galit. Ang sa akin kasi ganito. Namaratang ka. Ako naghanap ng ebidensya. Wala kang maipakita. So ano nga gawin natin? Kaya nga, ang sinasabi ko, siguro kailangan nyo maghintay. Kasi ngayon lang naman Yun natin nga. pinag-usapan. Bro, yan. Bakit ibig sabihin bro, bibigyan? mula sa oras na ito hanggang alas 11, tatahimik lang tayo, tutungan lang tayo, ganon. Ganun ba gusto mong gawin natin? Hindi rin naman tayo aabot ng ganong oras. O sige. Hindi naman Ngayon tayo wala aabot kang ng ebidensyang may ganong pakita, oras. bro. Wala kang ebidensyang may pakita ngayon sa akin. So anong gagawin naman natin ngayon? Wala kang may pakita ebidensya, anong gagawin natin? Ulitin ko ha. Wala kang may pakita ngayong ebidensya. So ano ang gagawin natin? Bro, Ikaw, kung titigil na tayo, okay lang sa akin. hindi. Tinatanong kita. Hello. Wala kang ebidensya, hinabi na ebidensya, wala kang may pakita. Anong gagawin natin ngayon?
nagtatanong ka, ito sagot ko. Kung titigil na tayo, okay lang. Okay O, lang sa akin. ang sabi ko kasi kanina sa iyo ganito. Ang sabi ko sa iyo kanina ganito. Kung wala kang ebidensya may pakita, mag-move na lang tayo. Payag ka o hindi? Ay, di mag-move, O mag-move ka. mag-move tayo. O mag-move tayo. Yun ang kanina ko pa sinasabi sa iyo. Tayo. O, kanina ko pa sinasabi sa iyo na mag-move na tayo. Ayaw mo kasi mag-move eh. Nagipag-asaran ka lang eh. Tama, mag-move tayo. O sige, mag-move tayo para makita naman namin magaling ka. Di mag-move tayo. O yan. So, sa pangalawang paksa is ganun pa rin. Lugi pa rin siya. Kaya trying hard siya na makabawi. At dahil doon, sa kanyang pagkalugi kay Barrio John Ray, muli siyang, kung napansin ninyo, wala siyang ibang ginawa kundi ang magpatutsada. Sa halip na ipresenta ang kanyang ebidensya na may bayad ang ating kasal, may bayad ang ating binyag. Sa halip ay puro na lang siya patutsadahan. Sabi niya, bibigay daw siya. So, anong gagawin natin? Nakatungangan na lang tayo. Walang ibang ginawa si Daryl Silva, kundi ang magpatutsada. Okay, dito naman tayo ngayon. Move naman tayo ngayon sa next naman na issue. Kung saan, hindi siya makapagtiis na hindi makaganti sa nangyaring pagkalagpak niya doon sa nakaraang talakayan patungkol sa walang kabuluhang paulit-ulit. Muli niyang ibabalik ang issue na yan sa pagbabalik. Dito lamang sa ating programa sa Doctrinal Talakayan.